Good evening guys, so today is Friday. We are here at inside FPIP. So right now the time is 5:33. Almost traffic. So uwi na po tayo guys. So tomorrow sa shop naman tayo. Ang ganda ng FPIP ano. So pag sa loob ka ng park, yung discipline ng mga driver ay makikita mo dito no. So ano bang pagkakaiba pag nasa park ka at pag nasa national highway ka? Number 1, implementing of rules and regulation, di ba? Sa labas may hindi maigpit eh. Pero pagdating dito maigpit. Magkaroon ka ng violation, either yung sticker mo inside park ay ma-revoke. So yung ang sanction, so di ka mabibigyan ng sticker. Samantala sa labas, kahit ikaw ay maraming violation, wala namang sticker doon na mababiolate. So ganun lang pagkakaiba no. Gaya dito, yung disiplina dito eh. So meaning, hindi ako naniniwala na walang disiplina ng Pilipino. May disiplina po ang Pilipino, kaya lang depende po sa pag-implement ng rules and regulation. Dito kasi sa inside park, maigpit po yung pagpapa-implement. Kaya yung taas sa labas, no. It's a big difference. Pero kung maghigpit din sa labas, siguro make sure na masusunod natin kung anong mga rules and regulations sa highway. Bawal mag counterflow, bawal magparada sa labas, bawal pong mag drop kung saan saan, then may pick up point dapat ano. So sabi nila Pilipino daw ay hindi nakasunod, pero sa FPIP or other park nagfa-follow po sila. So meaning ang Pilipino ay may disiplina. Tama po ba? Diba? Kasi kung wala tayong disiplina, kahit nasa inside park ka, hindi ka susunod sa batas. So that is the big difference no. Andun pa rin yung disiplina ng Pilipino. So I love Philippines, I love Filipino no. Yan, kagaya yan dito wala pong sasakyan. Marami pong nag-aabang, mga abangers, but wala po tayong jeep na nadaan. Yan, kagaya nun, 'di ba? Ka-counterflow si Manong. Pero pag inuli siya, magrereklamo siya. So, meron siyang violation, 'di ba? So yun po yung pinapaliwanag ko na bakit sa labas ng mga park ay ang mga driver ay hindi naman karamihan. So meron lang talaga na hindi nasunod ng batas. So but mostly nasunod po sa batas. Karamihan po 'yan, no. So andun pa rin po yung disiplina ng mga tao. Okay? So we are here right now, boundary ng Batangas at Laguna. Ito po yung arko. Ayan, paglalakbay, maligayang paglalakbay sa lalawigan ng Batangas. So ito, ang boundary po pala nito is Calamba, Laguna. Pag boundary ng Batangas at Laguna ay Calamba saka Santo Tomas.
Ito po yung Maharlika Highway. Yan. Kagaya ng mga to, di ba? Yan, no? Nakapark sila sa National Highway. Then naka-hazard lang, di ba? Dalawa po yung cause niyan, either traffic or magko-cause sila ng accident. Malalaking kumpanya po yan, di ba? They have trucking. Milyon po ang binabayad nila sa kanila. But the problem is, hindi ba enough yung area ng kanilang mga paradahan? That's why nagpaparada sila sa National Highway. So yun po guys, ano? I don't think so na sabi nga ni Mayor Vico na kahit siya ay hindi nangungurakot, pero I cannot say, sabi niya, na 100% sa aking pamahalaan na walang kurakot. So meaning meron pa rin 1%. Just like sa atin, it's sa National Highway, meron pa rin porsyento na nagbabiolate sa mga rules and regulation na pinapatupad ng ating government. So that's, we cannot zero out. Meron na merong nagbabiolate ng rules and regulation. So meaning mas marami pa rin yung nagpa-follow, no? Kaya lang dapat sa atin kasi naman sa Philippines, yung pagkuha ng mga license, driver license is napakaluwag, diba? So pag ganitong pedestrian lane, hindi natin alam kung may tatawid kasi yung si Kuya Bus is nag-stop siya harapan ng pedestrian lane. So ang ginawa ko, nag-stop na rin ako, although wala namang tumawid. For safe pa rin yun, ano? Preventive, ano ba tawag to? Meron kang defensive driving. So porket wala kang nakita na tumawid, pero may huminto na sasakyan sa right mo, matik, doon yung pumapasok yung defensive driving. So mag-stop ka na, no? Kasi yung harapan ng bus, hindi mo alam kung may tatawid o wala. Kagaya ng mga to, diba? For the right side, ayan, kita nyo yung mga nakaparada dyan, tricycle, 4 wheels, then yung mga nagtitinda. So yung mga nagtitinda siguro medyo acceptable pa kasi gabi lang naman sila, no? Pero nakikita ko kasi diyan pag pumapasok ako sa umaga, andun na po yung nakasalansan na po yung mga 4 wheels, then 2 wheels, just like that, no? So I think yung mga nagpaparada doon ay mga empleyado ng kumpanya dito, no, sa May Makiling. So I don't think so na wala silang sticker sa loob. That's why yung sasakyan nila hindi nila pwedeng ipasok sa kumpanya, or masyado na bang crowded yung paradaan nila kaya wala nang space. That's why paparada sila sa labas. So we have a lot of reason, kaya lang we don't know. That's why unawain na lang po natin, ano? Expected ko Friday today, traffic dito sa May Makiling Petron, but dire-diretso ako, no? Nagulat ako, parang mas traffic pa siya sa ordinary days compared to Friday, ano? So guys, payo ko lang, ano, sa mga driver, mostly sa mga baguhan, habaan po natin yung pasensya sa pagdadrive. Huwag pong daanin ng init ng ulo. Kung may nagsaminyas ng kakaliwa or kakanan or mag-overtake, pagbigyan nyo na lang, ano? Unang-una, wala namang mawawala sa atin. Kung overtaken ka, pagbigyan mo na lang. Hindi naman to karerahan, di ba, no? So wala namang premyo yung nangunguna, huwag ka na makipagkarerahan. Pero kung late ka na, ang payo ko for the next time, you can adjust
yung oras mo, no? Maybe you can adjust, masok ka sa company earlier, kuha ka rin ng data. 10 minutes mas earlier para makaiwas ka sa traffic. Ganun lang. So by the way, ang pasok ko po ay 7 o'clock. Then approximately 17 kilometers away from home yung work ko. So average umalis ako sa bahay around 5:15. Then if no traffic, 5:50 or 5:50 to 6:10 nakarating ako sa kumpanya. So that time papahinga lang sa sasakyan, then tutulog. Almost 6:45 umalis ako sa sasakyan kasi naglalakad pa ako from parking lot until sa may employee entrance namin, ano. So mula nung ginawa ko yan, kahit ako nagpo 4-wheel, hindi po ako nalilate. That is my action, no? So everything, kung gusto nyo talagang gawa ng paraan yung lagi nyo paglilate, you can adjust by yourself. However, if you don't like na late ako, it's okay. Acceptable yung 1 late per month. So baguhin natin yung mindset na yun. Kahit may acceptable, huwag na po tayo magpa-late, ano? Kasi it reflects on our performance. Kasi performance mo yun, di ba? Ay, bakit akong late? Ganun. It's acceptable kung may mga reason na acceptable din, no? For example, may mga banggaan or ganito, close yung daanan, that is one of the acceptable. Pero kung late ka lang at late kang nagising, come on, it's a big cross out, guys. So today's Friday. Happy weekend, guys. So weekend, ano na bang gagawin natin bilang isang manggagawa? Tayo ba'y mamamasyal, maglalaba, magluluto, then mamamasyal? Ganun ba yung mga routine natin, guys? So it's up to you kung anong gusto nyo. Pero ako ay sa shop. Yun, sa shop, no? Ay, Diyos ko. So that's all, guys. So thank you very much. Happy weekend. Bye bye.